What if following Jesus was never about comfort, but about calling? Somewhere along the way, faith became about what we get, not who we're becoming. But the gospel doesn't produce consumers, it forms disciples. We are called to be rooted in Christ, not entitled to convenience. A faith that is rooted but never sent becomes stagnant. A faith that is sent but not rooted becomes shallow. From Abraham to Jesus' commission, God's people were meant not just to be blessed, but to be a blessing. This is a callback to real discipleship. This is Rooted and Sent. In the moon, ano? And of course, ito po, alam ko, kilala nyo rin ito, no? Doon sa mga Gen Z at saka sa mga millennials, kilala po niyo ito, no? Siya po si Elon Musk, no? The most, masasabi, pinakamayaman yata dito sa mundo, no? Ano po itong si Elon Musk? Ano po yung kanyang dream? Ang kanya pong dream ay magkaroon ng to revolutionize space travel via reusable rockets and accelerate the shift to sustainable energy via electric vehicles. No, yan po. Now, at first, no, marami po siyang mga risk na masasabi nating ginawa, ano. And yung kanya pong risk is he reinvested all his fortune from his PayPal. No? Siya po yung may-ari ng PayPal, eh, no? At ang ginawa daw po niya, he reinvested his entire PayPal into SpaceX and Tesla. At mutik na po siya magkaroon ng bankruptcy during that time, ano? But alam niyo po, after many tries and failures, he succeeded and he became the, sabi nating pinakamayaman po at age 54, no? Ang kanya pong motivation, mga kapatid, is a long-term vision to ensure humanity's survival, ano? And because of that, ang sabi po niya, no, meron po siyang motto, some things are worth doing even if there's a high chance of failure. No? Ang kanya pong net worth ngayon ay 600 billion. Siya lamang po ang unang-unang tao na nakaabot po sa ganyang masasabi nating kayamanan. Ano? Now, doon po sa mga tatlong nakita natin, mga kapatid, si Elon, si Harlan, at saka si Neil Armstrong, ano po ba yung kanilang common denominator? What was their common denominator? Well, ang common denominator na they are willing not to step out from their place of comfort at to enter into that path of uncertainty. No? Alam nila marami po silang mga risk na po pwedeng daanan. Ano? But you know, yung mga risk po na yun, they have calculated it, they have studied it, yung mga pros and cons, yung gains and loss. At kahit wala po silang pinangahawakan na certainty that they will succeed in the future, they still persist. And because of that, they have achieved their dreams. The great risks that they faced were nothing compared to the degree of motivation they have. It was the one thing that propelled them. No? At ano po yung nag-propel sa kanilang mga kapatid? Yung kanila pong dreams, yung kanilang mga personal goals. And siguro kung makakausap po natin sila, ang itatanong natin sa kanila, ano yung sikreto ng iyong success? No? Marahil, hindi ko lang kung yan ang tatanong ninyo, pero ako yun ang tatanong ko. No? And of course, they will say to us, yung mga principles na kailangan po natin matandaan kung gusto natin maging successful. Ano-ano po ba yan? Meron po ba kayong mga alam na mga principles para maging successful tayo? Huwag muna tayong spiritual, no? Sakura muna tayo. Of course, sinasabi nila hard work, di ba? Determination, yan, tiyaga, diligence, not being afraid to fail, no? Well, sabi ko nga, yung kanila pong hinarap na risk ay natin compared doon sa kanilang mga, sa kanilang motivation. Now, kung i-apply po natin yung mga principles of success at gagayahin po natin ginawa nila, na kung saan isusugal po natin yung mga investment natin, isusugal natin yung mga fortunes natin, no? Sa palagay ninyo, we will have the same result? I don't think so, mga kapatid. Bakit? Hindi po natin po pwedeng i-duplicate yung nangyari sa kanila sa ating mga buhay. What worked for them will never work for us. There is only one Elon Musk. There is only one Neil Armstrong. There is only one Harlan. No? So, yung nangyari sa kanila, I do believe is what is really intended for them.
No? Of course, they have taken great risks at wala naman po silang slightest idea kung ano po yung mangyayari sa kanilang mga future. Dahil alam naman po natin lahat, walang nakakaalam ng future natin. Amen po ba? May nakakaalam ba dito ng future nila? Wala. Of course, no? Now, ang tanong natin mga kapatid, meron po bang posibilidad na hindi lamang po natin malaman yung mga prinsipyo to success, kundi malaman natin with certainty kung ano yung magiging outcome ng ating gagawin? May posibilidad po na malaman ba natin yung ating future? I'm talking about our individual future. Meron po ba? Well, posible siguro kung merong tao na mapagtatanungan tayo na alam yung ating individual future. Tama po ba? Tao na alam kung ano yung nandun sa future. Yung tao na may control doon sa future. Meron po ba kayong kilalang ganon? Of course, wala na po iba kundi ating Diyos. Siya lamang po yan, mga kapatid. Ano? And that's very possible. Ano? Now, ang tanong po, mga kapatid, interesado ba ang Diyos na ipaalam sa atin yung future natin? Hey, ang tanong, may future ba tayo? Tingnan mo yung katabi mo kung sa tingin mo may future siya. Minsan kasi may mga tao tayo sinasabi, wala ka ng future, wala ka ng kinabukasan, tamad ka, no? Wala kang pakinabang. Meron mga taong sinasabi na gano'n, di ba, na wala raw silang future, no? Now, gusto kong sabihin sa inyo mga kapatid, hindi po interesado ang Diyos sa future natin. Interesado siya. At desperado po siya na ipaalam sa atin yung ating individual future. Amen po ba yun, mga kapatid? Yung future that is in store for us. Kahit yung mga nasa paligid po natin, sinasabi din na, ay wala kang future. Ang Diyos po, gusto niya na ipaalam sa atin. And in order for us to know yung ating pong individual future, ano pong requirement? Isa lamang pong requirement. Ayan po. Pakibasa nga po. 1, 2, 3. Ayan. Yung faith in God po, yung atin pong requirement lang. No? Actually, hindi lamang po siya yung simpleng paniniwala o pananampalataya sa Diyos, but a faith that is rooted and grounded in something that is sure and cannot be shaken. And that kind of faith is the kind of faith that is rooted and grounded to every word we received from God. Yung po yung sinasabi natin pananampalataya dito. Yung pananampalataya na nakaangkla doon sa may salita ng Diyos na narinig natin sa kanila. Of course, sabi nga po doon sa may Romans 10:17, faith comes by hearing and hearing the word from Sister Rita. Yun ba yun? Hindi. Hearing from the word of God. Sa salita po ng ating Diyos. No? And kaya po yung title ng aking pong message ngayon ay, pakibasa nga po, Rooted in Faith. No? Now, how do we want to be known po ba, mga kapatid? Gusto ba nating makilala as great risk takers or great faith movers? Bakit ganyan yung ano ko? Naiiba yung aking ano Yan po ba yung gusto natin? Great risk takers, makilala tayo. No? Now, ano po ba ang difference itong dalawa na to, mga kapatid? Well, yan no. Great risk takers, nababasa niyo ba? They are motivated by their pursuit of their personal goals and financial gains. No? Ba't ba nagkaganyan yan? But a great faith movers is motivated by specific command received from God with a strong belief that His obedience will bring about the fulfillment of a divine purpose, not only for our lives, but the lives of other people. No? Okay, no? So, as Christians, we were not designed to be risk takers, but we were called to be faith movers. And it is only when we obey what we hear that we will gain clarity and security
of whatever is in store for us in the future. Yung faith po yung ating starting point. Siya po yung ating sustaining strength and end point. So it's all about faith in order for us to know our future. At kung meron daw po tayong any endeavor that we want to achieve, mga kapatid, that we want to achieve this year, and we want to be sure na magkakaroon po tayong tinatawag nating success, then we need to start with faith. Sa ating pong mensahe ngayon, titingnan po natin yung buhay ng isang tao na masasabi natin considered as a great faith mover. Titingnan po natin sa may Genesis 12 verses 1 to 3. Ang sabi po rito, wala pa, no? Okay. Sabi po rito, Genesis 12, 1 to 3, the Lord had said to Abram, leave your native country, your relatives, and your father's family, and go to the land that I will show you. I will make you into a great nation. I will bless you and make you famous, and you will be a blessing to others. I will bless those who bless you and curse those who treat you with contempt. All the families on earth will be blessed through you. Nalangin po tayo. Ama namin sa langit, maraming salamat po sa pagkakataon pinagkaloob mo po sa amin. Lord, salamat po at binigyan mo po ang bawat isa sa amin ng pagkakataon na makilala ka at mailagay po namin yung pananampalataya namin sa iyo. Panginoon, gawin mo pong kagamit-gamit yung aming pananampalataya. Hayaan mo po na mga pangusap ko mo sa amin this morning. And we pray, O God, that as you speak to us, Panginoon, yung aming pong pananampalataya ay magkakaroon po ng karagdagan at yung aming pong pagtitiwala ay lalong lalalim sa iyo, Panginoon. Maraming salamat po. Itong aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Konting background lamang po mga kapatid. Ang Genesis po ay sinulat, of course, walang iba kundi si Moses. Marami po nagsasabi na anonymous daw po yung sumulat ito. But most Jewish and Christian religious tradition, ina-attribute po niya kay Moses. Kanino po sinulat itong Genesis? It was written for the people of Israel na inalis po ng ating Panginoon sa Egypt, papunta doon sa kanilang promised land. Ano po ba ang aim kung bakit sinulat ang Genesis? Ang aim po nito ay para na sa ganon, ideklara that there is only one sovereign God and Creator na kung saan dapat ilagak ng mga Israelita yung kanilang pananampalataya. Yun po ang rason, isa sa mga rason. There is only one sovereign God and Creator. Now, during that time, na sinulat po ito mga kapatid, marami po mga Diyos ang bawat nasyon, mga kapatid. Kasi importante po sa mga tao during that time na meron silang Diyos na sinasamba. At gusto po ipalam ng ating Panginoon dito sa may Genesis that He is the only sovereign God and Creator who not only knows the future but He holds and He controls the future. Yung pong Genesis mga kapatid ay hinati po sa dalawang major. Una po yung Genesis 1 to 11. Ito po yung istorya ng Diyos at ng mundo. And yun naman pong Genesis 12 to 50 ay istorya ng Diyos at saka nung Abraham's family. And the reason why Genesis 12, makikita po natin kung bakit sinulat po yung Genesis 12, the reason for that is because meron po nangyari doon sa may Genesis 3. Alam po natin lahat yan mga kapatid. It was the fall of man. Nagkasala po yung ating unang mga magulang. Ano po yung kanilang ginawa? Kumain sila ng bawal na pagkain. Kaya tayo po, huwag tayong kakain ng bawal. Pag sinabi sa atin bawal, huwag natin kakainin. Okay. Sino po kumakain ng bawal dito? Okay. Sino po yung kumain ng bawal noong New Year? Okay, kasama po ako dyan. Ang sarap kasi ng balat eh. Balat ng lechon. Okay. Well, sinabi po doon that nagkaroon po sila ng tinatawag na pagkain ng tree of the knowledge of good and evil. Ano po nangyari dyan? When they ate that, mga kapatid, nagkaroon po sila ng tinatawag nating independent spirit. Independent spirit that made them think that they can define what is good and evil for their lives and for their future, which only belongs to God. Yung po yung nangyari sa kanila, parang naisip nila,
dahil alam ko na, I can define what is good and evil for my life, no? Then, I am also God. Yung po yung sinabi sa kanina ng demonyo, no? You will be like God, eh. Kasi nga, malalaman mo yung evil and good. Kaya lang ang nangyari po mga kapatid, parang sinabi nila, the only person that can define what's supposed to be good and bad for us is God only. But because of what happened, people, mankind, started to define for themselves what is good and what is bad in their lives. No? Yung freedom of, yung free will po natin mga kapatid ay na-corrupt nung nangyari po yan. No? Meron po nagsabi, sabi niya, di ba meron naman tayong freedom to choice? No? Freedom to choice kasi di ba nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. No? Sabi po nung kaibigan niya nung narinig siya, kapatid, mali yung sentence mo. Hindi freedom to choice, kundi freedom of choose. Okay. Okay. Mali di ba yun? Okay. Meron po tayong freedom of choice, pero mga kapatid, usually, dahil po sa nangyari na yun, yung pong mankind nagkaroon po ng downward spiral at nagkaroon po ng tinatawag nating patuloy na pagkakasala until such time that the whole world was corrupted and became wicked because of the sin. No? So yun po yung nangyari mga kapatid kasi dinefine po nila yung what is good and what is bad for them. Kaya ang nangyari, lahat po ng kanilang mga decisions were out of God's will. No? So ano po ang ginawa ng ating Panginoon? God tried to cleanse yung mundo by water. He cleansed it. Kaya lang meron po siya itinirang isang tao, righteous man. And dahil sa kanyang pagiging righteous, mga kapatid, nadama yung kanyang pamilya. No? So makikita natin, even at the start, no? Pag tayo binigyan ng pagpapala ng ating Panginoon, hindi lamang tayo ang nakikinabang nun, kasama palagi pamilya natin. Eh. Tama po ba yun? No? So, God, para bang hope and wish and desire na si Noah ay magawa yung right thing. Sabi nga sa kanya, multiply uli. At ang sinasabi ng ating Panginoon, mag-multiply ka ng katulad mo, ng righteous mo. Kaya lang alam natin at hindi po ganun na nangyari. Hindi po ganun na nangyari. Napasama pa rin po hanggang sa dumating tinatawag nating nagawa yung mga tao nung tinatawag nating Tower of Babel at ninais po nila na abutin yung ating Diyos. No? So, ang tanong po mga kapatid, how in the world will God redeem again kung nagkasala pa uli yung tao? Is there hope for mankind? And so, Genesis 12 was part of the plan of God to bring back the original design of God for mankind. Ano po yun? Yung original design ng Diyos ay ito. Pakibasa nga po, 1, 2, 3. Yan. Gusto pong maibalik ng Diyos yan. Na pagtiwalaan uli ng tao na ang Diyos lang ang nakakaalam ng future nila. Natin. Yun po yung nais niya. And little did Abraham knew that his calling will be instrumental in fulfilling not only his personal goals, but the divine purpose of God. Not only for his life, but for, hindi lang sa kanyang pamilya, but for the whole world. Yun po yung pangako sa kanya. And nag-upisa po yung lahat sa pagkatawag kay Abraham. Ang sabi po dyan, the Lord had said to Abraham, iwanan mo yung native country mo, yung relatives mo, and your father's family, and go to the land that I will show you. No? Now, alam natin lahat yung tinawag po si Abraham. Ilang taon na po si Abraham nung tinawag siya? He was already 72. Nasa retiring mode na po siya, mga kapatid. He is enjoying a comfortable, enjoyable, and settled life during that time. And it says in the previous chapter that he is wealthy. Mayaman po. No? Now, pinipili ba ng Diyos kung sino yung tatawagin niya? Well, of course. No? Lahat po ba ay tinawag ng Diyos? Ha? Lahat po
ng tao ay nakaranas sa matawag ng Diyos. They were all called, but few are chosen. Sino po yung tinatawag na chosen? They are the people who responded to the call of God unto them. And so Abraham was considered to be called and chosen because he responded doon sa tawag ng Panginoon sa kanya. Now, tatanungin ko po kayo mga kapatid, do you consider yourself called and chosen? Ha? Dapat naman, kasi nandito kayo eh. No? Kasi kung wala kayo dito, hindi kayo chosen. No? Yung mga wala rito, absent lang sila. No? pero chosen pa rin sila. Okay. Okay. Now, hindi po natin alam kung merong experience si Abraham sa Diyos during the time kasi during the time mga kapatid, he is a pagan. Unbeliever po siya at ang kanilang worship is the God of moon. So, wala po siyang idea kung sino po itong Yahweh na tumawag sa kanya. And we can say na siya ba ang gagamitin ng ating Panginoon para pag-umpisahan ng tunay na pananampalataya sa Diyos? Samantalang hindi naman niya kilala ang Diyos at wala nga siyang pananampalataya sa Diyos dahil hindi nga niya kilala. No? So, ang tanong natin, sumunod kaya agad si Abraham? No? Hindi natin kasi nakita yung mga, kasi puro mga salita lang nakita, hindi natin nakita yung mga in-between. No? Siguro, pwede naman na masabi natin na nag-isip-isip muna si Abraham. Teka muna, no? In-enjoy ko na yung retiring mode ko rito eh. 72 na ako. Magta-travel pa ba ako? Di ba? Bakit? Hindi ba po pwedeng i-bless ako dito? Sa lugar na kinilalagyan ko? Ba't kinakailangan umalis pa ako rito? Gaano ba kalayo yan? Saan ba yan? No? At anong klase ba yan? Probinsya ba yan? Eh, hindi ako sanay sa probinsya eh. City boy ako eh. Di ba? Minsan di ba ganun eh, no? Iba po kasi talaga kapag ang mode natin ay senior na, no? Mga senior, taas nga ng kamay. Ayan. Ayan. Kung kayo kaya tinawag ng Diyos, no? May senior moment na kayo. Meron po ako nakausap na colonel, no? At ang kanya pong pension ay, alam niyo kung magkano? 100,000. No? Nung tinanong ko siya, wala na po ba kayong ginagawa? Ay, nako. Alam mo, ang ginagawa ko na, napapasyal-pasyal na lang ako, no? Ayoko nang gumawa ng kahit na ano, gusto ko na lamang enjoyin yung aking pensyon. No? May bahay na ako, may bahay na yung mga anak ko, so ganun na lang ginagawa ko. Diba? Ayoko na magpakapagod pa. Dahil pagod na ako sa gera na pinuntahan ko. No? Okay. So, knowing what might be running in the mind of Abraham, binigyan po ng ating Panginoon ng pangako itong si Abraham. At ito pong sinabi niya, sabi niya rito, I will make you into a great nation, I will bless you and make you famous, and you will be a blessing to others. I will bless those who bless you and curse those who treat you with contempt. No? Alam niyo po mga kapatid, during their time, yung ancient Near East, 3 bagay po ang pinaka-importante sa tao during that time para masabi nila na sila ay merong kapangyarihan at kinatatakutan. Ano po itong 3 bagay na to? Dapat meron ka pong lupain, meron kang tao, at meron kang Diyos. Mas malaki ang lupain mo na pag-aari mo, mas powerful ka. Mas marami kang tao na nasasakupan, mas powerful ka. At kapag ang Diyos mo ay powerful, mas powerful ka at mas katatakutan ka. You will notice mga kapatid, yan 3 na yan, ibinigay ng Diyos kay Abraham. No? Ano yan? Sabi niya, and go to the land I will show you. So ano pong klaseng land yan? Napakalaki po ng land na ibinigay. At sabi niya, kung gusto mo magkaroon ng, kasi doon sa may ano nila, settle na sila, kaya lang hindi ko alam kung meron siyang lupa doon. Ano? Ito ang sinasabi sa kanya ng Panginoon, gusto mo magkaroon ng lupain na malaki? Eto, pumunta ka dyan, umalis ka dyan. Kasi hindi mo makukuha yung malaking lupain na gusto ko ibigay sa iyo pag hindi ka umalis dyan. Pangalawa, sabi dyan, I will make you into a great nation. No?
siguro narinig niya to. Kasi pag sinabing great nation, so ibig ba sabihin niya, bibigyan mo ko ng maraming descendants? Baog nga itong asawa ko eh. Paano kung bibigyan ng anak? Di ba? Pero, yung po sinabi ng Panginoon sa, I will make you into a great nation. Now, sino po yung Diyos? So, great nation is of course many people. Gaano kadaming descendants? Ang sinabi sa kanya, you count the stars. As many as the stars, that's how many yung iyong magiging descendants. And lastly, mga kapatid, sino po ang nagsabi sa kanya? Sino nagbigay ng pangako sa kanya? Yung Diyos na makapangyarihan. Hindi po siya nagpakilala at ang sinabi lang niya ay I will show you, I will make you, I will bless you, I will bless those who curse you, and I will bless those who bless you pala. I will curse those who will curse you. Pwede rin naman, bless those who will curse you. No? Okay, love your enemies. Okay, ito po ibinigay sa kanya mga kapatid. Yung blessing po na sinasabi dyan that I will bless you, ito po ay hindi lamang protection, kundi material blessings. Parang sinasabi ng Panginoon sa kanya, kung mayaman ka na ngayon, mas payayamanin pa kita. And the Lord who said to him, I will, only tells him that I am the God who will and who can do all these things. Walang ibang Diyos ang pupwedeng makagawa ng gagawin ko sa iyo. Ayun ang sinasabi ng Panginoon kay Abraham. Ano? I will make your name great. I will make your name be remembered. Alam niyo po yung mga great risk takers before, no? Na masasabi natin meron sila mga ginawa na exceptional. Iba po sa kanila nakakalimutan na eh. Gaano lang katagal siguro? Siguro mga 50 years, nakalimutan ka na eh. No? Pero si Abraham, mga kapatid, 2,000 years na. Hanggang ngayon, pinag-uusapan pa natin. O ngayon, pinag-uusapan natin si Abraham. Diba? Nagkatotoo yung sinabi ng Panginoon sa kanya, His name will be remembered and people will be talking about Him. He will have long-lasting, honorable reputation. At ito pa po yung pinakamatindi. I will bless those who bless you. Wow. Gusto niyo ba yan? Na kapag may nagpala sa atin, mas pagpapalain sila. Wow. Sarap nun ha. Magic yun. At kung gano'n, halimbawa, pag pinagpala ka, pinagpapala sila, ano mangyayari sa palagay ninyo? Ay palagi ka magpapalain. Hindi ba? Kasi, pinagpala ako, bumalik sa akin 100 beses, pagpalay ko nga uli. Di ba? Pero, sinabi niya rin dito, kung sino ang magka-curse sa'yo, I will curse them. Sino ang magka-curse? Hindi ikaw. Ang Diyos. Nakakatakot, di po ba? Nakakatakot po na kapag ang isang tao ay binigyan ng ganyang pangako, no? At kinurse mo siya, naku, babalik sa iyo yung curse, sinasabi ng ating Panginoon. No? Yan po yung pagpapala na ipinagkaloob ng ating Panginoon kay, kay Abraham. And the reason why God blessed him, ito po, because all the families will be blessed through you because they will trust God as their only blesser. Pag nakita ng mga tao sa buhay ni Abraham na siya ay pinagpapala, ang sabi po dito mga kapatid, sila din po ay matututo na pagtiwalaan din ng Diyos at siya po ang pagtiwalaan ni that the only blesser of their lives. Yun po yung purpose kung bakit tinawag po si Abraham. Ano? Now, ano po yung significance nung sinabi ng Panginoon kay Abraham? God told Abraham what his future will be. Sinabi po ng ating Panginoon. No? Garantisado yan. Sinabi sa kanya, this will be your future. Hindi nga lang po detalyado yung pagkakasabi sa kanya. At hindi po sinabi sa kanya yung mga mararanasan niya mga setbacks, yung mga detours sa kanyang mga buhay. Pero yung po yung sinabi sa kanya, what God told him was his future. Was it good or was it bad?
Good po ba yung future na sinabi sa kanya o bad? Ha? Ay, sumagot. Siyempre naman, good. May good pa ba rito, mga kapatid? And you know, Abraham, through his faith, was able to restore, no, the full trust that man should give to God as the definer of his future. Wow. Ang sarap pong magamit ng Diyos para maipahatid mo ito doon sa mga tao sa paligid mo. At mapatunayan mo sa kanila sa pamamagitan ng buhay mo, you know, don't try to define what is good for your life. Because there is one definer of your future that alone knows. At yun ay walang ibang kundi ang Diyos. Tingnan mo ako. Ganyan ang ginawa ko. I let Him define my future and ngayon, andito ako. Ang sarap pong makita, di po ba, at magamit ng Diyos sa mga ganitong ano. So siguro pagtatanungin natin si Abraham, ano ang sikreto mo? Ano sa palagay yung sasagot ni Abraham? Ha? Ano sa palagay yung sasagot ni Abraham? Ano ang sikreto mo? Ha? Faith lang. Di ba? Faith lang. Hindi lang yan. Faith na masasabi nating rooted and grounded in the Word of God that we receive from God. No? Sabi po dyan, by faith, Abraham obeyed. Kaya po tayo nakikinig ng salita sa Diyos para na sa ganon, sundin natin. Kung meron tayong narinig na mensahe at narinig natin para magkaroon tayo ng kaalaman, wala pong kwenta yan. Pero kung tayo nakakarinig ng mga mensahe ng Diyos sa ating mga devotions, sa mga sermons, and you and we, mga kapatid, talagang deliberately obey, that is what we call faith. No? That is what we call faith. So, Abraham heard the call of God, he obeyed, and he was able to receive the promise that God has given him. No? Alam niyo, kadalasan daw po, yung mga tinatawag ng Diyos, minsan, yung mga tao na parang feeling nila, okay na sila. Okay na ako rito. Kontento na ako rito. No? Lord, thank you sa blessing mo. Satisfied na ako rito. Huwag mo na akong bulabugin. No? So, huwag mo na akong kausapin kung ano yung gagawin ko. No? Siguro ang tanong ko lang mga kapatid, pakibasa nga po natin, 1, 2, 3. Ayan. Lunukin po natin yan ngayon. No? Medyo namnamin natin ng konti. Yung pong buhay ba natin ngayon at present, do you think that is the kind of life that God designed you to have? Ha? Pangalawang tanong. Ayaw man, no? Ayan. It's important to know who defined the kind of life that we have at present. Who have defined the kind of life we have right now? Was it the product of our own personal pursuit or the product of our obedience to the call of God for us? Namnamin uli natin yan, mga kapatid. Namnamin natin yan. Very important po yan. No? Natanungin natin ang sarili natin. Ako ba'y tumugon doon sa aking dreams? Sa pursuit ng gusto kong mangyari sa buhay ko? Or have I responded to the call that I specifically received from God? Kasi alam nyo, yan po yung magdedetermine. Para masabi natin that I really have that true success. Yung po mga risk takers, mga kapatid, their pursuit is their personal goals. Sa palagay niyo, mga kapatid, they really have
what we call true success in life? Pwede siguro successful sila dito sa lupa. Materially successful sila. Pero we all know that life is not limited here on earth, mga kapatid. True success should have eternal value. Kasi yung success na sinasabi natin should, should help determine kung ano po ang magiging buhay natin in the life after. And if our success in this earth was not aligned with the purpose of God in our life, I can tell you boldly, mga kapatid, that success is only for this world. And if our success is only for this world, mga kapatid, we are the most miserable person on this earth. We need to realize na yung pong ating success should always be aligned with the design of God for us. Malalaman po ba natin yan, mga kapatid? Pwede po ba nating malaman yan? Of course, para daw po malaman natin yan, kinakailangan malaman natin, naririnig ba natin ang boses ng Diyos? Alam niyo po, may nakausap akong pastor, nagulat ako nung sinabi niya sa akin to. Alam mo, pastor, hindi ko pa po na-experience yung kausapin ako ng Diyos. Huh? Hindi pa po. Huh? Ano ko naging pastor? Di ba? Nagulat po ako Tanong mo nga yung katabi mo. Naranasan mo naman kinausap ka ng Diyos. Is that a big deal? Mahirap po bang marinig ang boses ng Diyos? Hindi ba dapat kapag Kristiyano tayo, yun ang una nating dapat na-experience? Kasi yung pong ating pananampalataya sa Diyos, nung tayo po ay na-born again, tayo po ay nagkaroon ng access sa Father in Heaven. Ano na po yung ating relasyon sa Kanya? Father and Son. Father and Daughter. Binigyan po tayo ng provision para makausap natin siya. Ano yon? Prayer. Kaya lang kasi minsan ganito po Kaya daw hindi po natin masyadong narinig ang boses ng Diyos kasi marami sa atin palasagot. Daldal tayo ng daldal Pag may kausap ka, at ikaw lang ang salita ng salita, ano sa palagay mo mangyayari doon sa tao na kausap mo? Mag-enjoy ba siya? Ha? Kinakailangan matuto tayo manahimik minsan at pakinggan natin. No? Pakinggan natin yung sinasabi ng ating Panginoon sa atin. And God can talk to us in so many ways. Of course, hindi po tayo magkakaroon nung tinatawag natin familiarity sa boses ng ating Panginoon, not until we have that personal and intimate relationship with God. And to have a personal and intimate relationship with Jesus is the most valuable thing that ever happened to us. Amen po ba yun? Kasi para kang nakahanap ng pearl of great value. Of all the relationships that we have, our relationship with Jesus, with God, is the most valuable relationship. And we need to nourish it. Why? Because in that relationship, in that communication, mga kapatid, doon natin mararanasan na marinig yung boses ng ating Panginoon. Interesado po ba kayo na malaman yung future ninyo, mga kapatid? Interesado po ba tayo? Amen. Gusto ko po sabihin sa ating mga kapatid, hindi po natin siya malalaman pag hindi po natin alam kung paano makarinig sa ating Panginoon. No? Alam niyo, 1999 po ay God had called me again for the third time. No? Na
to the path of a full-time pastor. No? At ang sinabi sa akin ng ating Panginoon, kasi nung una pong tinawag ako ng ating Panginoon, binata pa po ako noon eh. No? Nagkasawa ako, pagkatapos, nagkaanak. So ang ginawa ko, kailangan magtrabaho uli kasi ang unang dapat na gawin ko, provider. So umalis po ako sa pagmi-minister, nagtrabaho ko. For 1 year lang kasi nakatanggap na naman ako. Merong propeta nagpunta doon sa church namin at sinabi, merong isa ritong tao na tinawag ng Panginoon full time. Ako talaga, ako kasi parang, Lord, ako ba yan? No? So, lapit na naman ako. So, ang ginawa ko noon, for the second time, umalis ako sa trabaho ko. No? At sumunod ako sa Lord, full time. No? Nanganak uli ang asawa ko. So, 3 na. Sabi ko, paano ba to? Yung sinabihan ko na eskwelahan na pinagtuturuan ko during the time na mag-full time na ako, nahiya ako magbalik kasi nga sabi ko, full time na ako eh. Alam mo yung ginawa ng Panginoon, nagpray ako eh, Lord, ano gagawin ko? Ang ginawa ng Panginoon, tinawag ako pabalik. Yung eskwela, ang tumawag sa akin pabalik. So for the 3rd time, nagtrabaho uli ako. No? And then, naging associate po ako rito sa Alabang. Dito na po ako umattend. 1993, naging associate ako. 1999, kailangan pumunta ni Pastor Mando sa States. Ako po ang kinausap niya. At ang sabi niya sa akin, ikaw ay nasa heart ko na maging senior pastor ng Alabang. Naku po, patay ka. So for the 3rd time, tinawag na naman ako ng Diyos. Sabi ko, Lord, ano to, siso? No, parang roller coaster eh. Okay, full time, hindi. Full time, hindi. Full time. Sabi ko, Lord, this is the last hurrah. I want to make sure that this is really your calling to me. No. I was 40 years old then, mga kapatid. 40 years old po ako nung tinawag ako ng Diyos dyan. And during that time, mga kapatid, siyempre ang tatanungin ko, during that time kasi 3 na anak ko eh, no? At nag-aaral na po sila, no? My wife was fully supportive of my calling at sobrang siya po yung talagang naging nag-alaga. Wala po kaming katulong. Siya lang nag-alaga talaga doon sa aming mga anak, no? Isinantabi po ng aking asawa yung kanyang dreams. Isinantabi ko rin po yung aking dreams, ano? So ang tanong ko po, nung ako po kinausap ni Pastor Bado, isusugal ko ba yung buhay ng pamilya ko at susundin ko yung tawag ng Diyos sa akin? You know, I really prayed and asked God, hindi po madali yun eh. Hindi po madaling decision yun, ano? And true enough, binigyan po ako ng confirmation ng Panginoon sa may John 21. No? Specifically, tinanong ako ng Diyos, do you love me? You feed my lambs. And He said it to me 3 times. Do you love me? Feed my sheep. Do you love me? Feed my lambs. You know, that was enough confirmation for me. Na Lord, ikaw po talaga. Wala po siyang ibang sinabi sa akin kung ano magiging future ko. Hindi po niya sinabi sa akin na, magiging pastor yung anak mo. Hindi, wala siya sinabi, wala akong idea kung ano mangyayari sa akin sa future. Basta ang ginawa ko, sinunod ko yung sinasabi niya sa akin. And I need to decide to make a commitment. At alam niyo, nagkaroon po ako ng kanta during that time eh. Gusto niyo kantahin ko? Ha? Lumang kanta na to eh, no? Gusto ko lang kantahin ulit. Parang kailan lang may mga pangarap din ako na nais marating. Dahil sa calling niya, napunta ako sa path na nais niyang aking marating. Kaya naman sigurado ko na siya nga ang tumawag sa akin. Yan. Sigurado na ako. So nabigay din ng commitment sa Lord. Ano yung binigay kong commitment sa Lord? Ito po yun eh. Tatanda
at lilipas din ako. Ngunit buhay ay nais na ialay sa aking Diyos ng todo-todo. Kahit di alam kung kakasya ang sweldo ko. Ayan. Hindi si Ray Valera yun. Si Florantine. Pero mabarsa. Parang Ray Valera ba? Okay, okay. Importante po yun eh. Siyempre, I have the courage, no? But you know, I have fears. You know, courage is not the absence of fear. Courage is the faith that you will be able to handle all your fears. At alam ko, pag sinunod ko yung sinabi ng Panginoon, He will be with me. 3 po kasi anak ko noon during that time na nag-aaral. Grade 6 si Paul, grade 4 si Cale, at grade 1 si John. At lahat po sila nag-aaral sa ICA, libre po sila sa tuition. Kasi teacher ako doon eh. So, pag magpo-full time ako, ibig sabihin nun, I will be shouldering the tuition of my 3 children. Okay? At alam niyo po, hindi naman po biro ang tuition. Kahit na nung araw na yon, mga kapatid, ang mahal po ng tuition. Now, nung sumunod ba ako sa Diyos, naging madali po ba yung walk? Ay, hindi po. Lulukoyin ko po kayo kapag sinabi kong madali. No, it was not smooth, mga kapatid. No? And, ano ba yan ako? Difficulties of life will be present even when we are inside our faith walk in God. Difficulties po yun, mga kapatid. And, wala po ako idea ko na magiging future ng mga anak ko, mga kapatid. Ano? But, fast forward, mga kapatid, from a Christian school, in-enroll ko po si Paul sa private school na hindi Christian. Natrauma po yung anak ko. Kasi yung teacher nagmumura. Parang sabi ni Paul, sabi, sobra doon. Tapos, aambaan ng suntok daw isang estudyante kasi ang kulit-kulit. Ano ba yan? No? Hindi nakarinig ng mura yung aking anak doon sa may International Christian School eh. Tapos doon, teacher nagmumura. Nang babato pa ng eraser. No? So, I enrolled them in AGS. No? AGS. No? Fast forward, no? Nakaraos po yung kanilang high school. Si Paul po, nung nag-college na siya, no? Mapua po yun eh. Sobrang tindi po ng tuition nun eh. No? Gusto po kasi masterin ni Paul yung applied science. So, inulit po niya ng mga 4 na taon. Gusto niya kasing perfect yun eh. No? Gusto niya i-perfect. No? Kasi gusto niya yung ano. No? And you know, whenever we have those things, ano, yung para bang hindi mo maintindihan, sabi nga po, oftentimes, God does not intend to rescue us from the difficult situations in our life. Niniwala po ba kayo dyan? Kasi, gusto po niya, He wants to use it, that difficult situation, to develop more our character and yung ating faith po ay nakalagay dyan. No? Hindi ko po alam na kaya pala nagtagal si Paul doon sa Mapua kasi that will be the turning point of his life. Kasi si Paul po nagsasabi during that time, kasi siya yung panganay, siya yung nakaranas ng lahat ng mga, nakakita lahat ng mga hirap namin eh, bilang isang pastor eh. No? Sinabi po niya, ayokong maging pastor. Ayokong maging pastor. That became the turning point of his life kasi nagkaroon po ng campus ministry and he became not only a member but the president of the campus ministry in Mapua for those years. At yun po yung masasabi ko naging turning point ng kanyang buhay. No? At nung dumating po yung mga kapatid, hindi ko po ina-expect hindi ko naman iniisip hindi ko alam
na siya pala yung papalit sa akin at age 40. No? Now, fast forward po uli, mga kapatid. Nung bumaba ako as senior pastor, mga kapatid, at kinuha ko po yung aking lump sum sa SS, no? Para na sa ganun ay maidagdag namin doon sa aming bahay. Kailangan po ako na ma-retain din dito. Kaya lang, ang naging classification ko po, dahil corporation po tayo, ang naging classification ko po rito ay rehired, retired employee. Yun po yung naging classification ko. So, sabi ko, ay, ang sakit. Nasaan na yung pastor? Hindi naman ako hinire dito Di ba I was called here by God? So, nagtanong ko sa Diyos, no? So, siyempre, it hurts, no? It hurts. Pero alam nyo, ano yan? Ba't nawala? Nawala yung ano ko Ba't nawala? I have learned that the very reason why we will be affected sa mga negative situations ng ating mga buhay is because we have MOS. Sabi natin MOS. MOS means misconceptions of situations. Minsan kasi ginagamit natin yung mata natin pag view ng mga sitwasyon At minsan kapag hindi maganda yung naging sitwasyon, nasasaktan tayo. Well, that is misconception of situations. Kasi hindi naman ia-allow ng Diyos yun kung wala siyang purpose. And so I need to see. So sabi ko, Lord, tapos na ba yung calling ko dito? Tapos recently, bininggo ako ng Lord Nabingo ako Last October or November, I was declared by the National Board ng Philippines as a retired pastor. Wow. Kaya nangyari, hindi po ako na-qualify para maging part ng National Board, which supposed to be dapat pwede pa ako. Pero since they declared me as a retired pastor, hindi na ako na-qualify. Another, na naman yun? Oops, it hurts. Di ba? So, pag natasaktan daw po tayo sa mga situations, anong tatandaan natin? MOS. Meron kang misconception of situations. So, alam niyo, nagtanong po ako sa Lord talaga. Lord, is this it? Akala ko ba, Lord, forever? Akala ko ba walang retirement yung pagkatawag mo sa akin? Hindi ko alam na magkakaroon pala ng ending. Diba? Will I end? Is this the end? And so mga kapatid, nung nagtanong po ako sa ating Panginoon, nagkaroon po ako ng mga faith goals Talaga nakinig ko, sabi niya sa akin, I am assigning you to a different path. Isa lang po yung binigay niya sa akin, I want you to go to Egypt. Yung Egypt po na to, hindi yung Egypt doon Egypt is a type of the world. Hindi ko na po sasabihin yung detalye, pero that was the first thing that I've heard from God. And during that time, yung mga devotion ko po noon ay yung Genesis, istorya po nila Joseph. Joseph was, pinagbili sa Egypt. But ano nangyari kay Joseph? He became the second man of the king of Egypt. And he was used by God mightily, mga kapatid, para na sa ganon, yung famine sa buong mundo ay masolusyonan sa pamamagitan niya. It's not the place, it's not the church, it's not what you do that will confirm your calling from me. Wherever you are, I can use you. So, until now mga kapatid, nagpe-pray ako sa Panginoon kung ano po yung nais niyang ipagawa sa akin sa Egypt. But definitely mga kapatid,
andito pa rin ako. Pero He will be giving me new assignments. Kasi nga, di ba, meron tayong, ang purpose po natin is to know God and to make known God. And you can make known God to anybody. Meron po tayong calling. Sabi ko, mukhang natapos na yung aking calling dito as a senior pastor. Okay naman, ano? And of course, yung inyong pong senior pastor ngayon ay yung akin ng anak. Ngayon po, di ba, magkakaroon tayo ng tinatawag natin paglipat, no? Yung paglipat po natin, parang feeling ko kasi ako pa yung senior pastor eh. May natanggap akong word sa Lord, parang bang iba doon sa natanggap ng anak ko. Magkaiba kami. No? Pero sinabi ng Lord sa akin, sino ba senior pastor? Ikaw ba? Di ba anak mo na? So, siya na ang makikinig. Kung ano yung napakinggan niya, have faith that it was God who talked to him. So, ano po yung gusto kong sabihin sa atin? Meron din akong kanta, hindi lang sa akin, para sa inyo din eh. Gusto niyo marinig yung kanta ko para sa inyo? Ito yun eh. Tatanda at lilipas din kayo, ngunit may big chance pa kayong ipakitang love ninyo sa bagong pastor nyo. Aanhin pa ang damo kung patay ng kabayo. Isa pa. Aanhin pa ang love nyo kung patay ng pastor nyo. Huwag naman sana dumating yung pagkakataon na, alam mo, blessed na blessed ako talaga kay pastor. Talagang sobrang na-inspire ako sa kanya mga ginagawa dito. Pastor, kahit na nandiyan ka sa langit, alam ko narinig mo ako yung sinasabi ko. Mahal na mahal kita, pastor. Huwag naman sana dumating, nasasabihin natin yung appreciation natin pag nandun na sa langit. Ang sasabihin ng Diyos sa atin, hindi narinig ng pastor mo yung sinasabi mo. Kasi mas magaganda yung mga naririnig niya rito. Plastic. Ano po yung gusto ko sabihin, mga kapatid? Our future. And yung pala, no, gusto ko po sana sabihin sa atin, yung pong ating paglipat, no, suportahan po natin ito. Ako po, gusto ko lang mag-testimony. Pati po yun, itatanong natin sa Lord kung magkakano, ibibigay natin. No? Nagbigay po ako sa Panginoon, nung aking pledge para sa ano. Hindi po siya malaki. Pero nilagay ko doon, basic. Ibig sabihin, pag mas malaking blessing ni Lord, dadagdagan ko. Pero alam niyo mga kapatid, last Sunday, I received a post-Christmas gift. At alam niyo mga kapatid, yung binigay ko sa project na Himaya, binalik ng Diyos 100-fold. Sige po, palakpakan natin. So, gusto ko lamang pong sabihin sa atin na anuman po yung sinabi ng Panginoon sa ating butihing pastor ngayon, suportahan natin. At sinabi ko rin sa harapan ng mga council, hindi ko iiwanan yung anak ko. Kahit anong mangyari, walang iwanan. Pwede ba natin sabihin yan mga kapatid? Walang iwanan? Walang iwanan. The future of our church does not lie on our skills. The future of our church lies on the Word of God that is intended for us to hear and obey. And in the last life of Abraham, sinabi dito, Abraham believed God and it was counted to him as righteousness. He was called what? A friend of God. Kapag tayo daw po ay patuloy, consistently nakikinig sa salita ng Diyos, ang tawag po sa atin, kaibigan ng Diyos. Ang sarap masabi na kaibigan tayo ng Diyos. And yung voice po ng ating Panginoon is just a knee away.
It's just a knee away. All we need to do is just to be still and know that He is God. And so, mga kapatid, sa pagtatapos ko po, let us not become risk takers, but let us become faith movers. Pero na po akong dalawang question na gusto kong iano natin. Questions to ponder. What land or comfort might God be asking you to live in this season? Baka po kasi sinasabi ng Lord sa atin, o anak, masyado ka na komportable sa kinadalagyan mo eh. Gusto ko magpagawa sa'yo ng bagong bagay. Huwag kang matakot. Just hear me out. Kung ano yung gusto kong sabihin sa iyo, pakinggan mo, sundin mo lang, at makikita mo, mayroong magandang mangyayari. Amen? Ano daw po ba ang nagiging demand certainty before obedience natin? Ano po ba nagiging, sabihin natin, nagpe-prevent sa atin para hindi natin sundin yung mga sinasabi ng ating Panginoon? I do believe, naranasan na po natin na nung sumunod tayo sa ating Panginoon, pinagpala po tayo. God has in store a good future for all of us. And that is only a knee away from us. Manalangin po tayo. Ama namin sa langit, maraming salamat po sa pagkakataon binigay mo po sa amin para kami po ay makausap mo. Salamat po, Panginoon, dahil sa karamihan po ng mga ingay dito sa mundo, nabibigyan mo po kami, Panginoon, ng chance para saran po namin yung mga tenga namin sa mga bagay na yun at ituon namin sa pakikinig sa iyo. Panginoon, ikaw po ang inaasahan namin na kikilos sa aming mga buhay magmula sa araw na ito. Lord, we want to be sure kung ano po yung future namin. And Lord, we want also, Panginoon, to be sure that the life that we are living is the kind of life that you would want us to live. Lord, wag po kami maging komportable. Ano man po yung sitwasyon namin, but allow us, Panginoon, to come to you, to seek your voice, Panginoon. Dahil alam po namin, Panginoon, kung ayos na po yung aming sitwasyon ngayon, kapag nakinig po kami sa iyo, Panginoon, sa iyong mga salita, at kami po'y sumunod sa anumang sasabihin mo sa amin, Lord, ilalagay mo po kami sa mas magandang kalalagyan namin. Lord, yan po yung aming mailagay sa aming mga puso. At Lord, dalangin ko po yung aking mga kapatid na hindi po nakakaranas na marinig ang boses mo. Hayaan mo po, Panginoon, na magmula sa araw na ito, ilagay mo po sa kanila yung desire na yan. And Lord, don't disappoint them. But every one of them, Lord, allow them to hear your voice, your sweet voice, Panginoon, na magtuturo sa amin, mag-guide sa amin kung ano po yung dapat namin gawin sa buhay na ito. Maraming salamat po. Itong aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.